Ayan, so good morning everyone. Ayan, so pag-usapan natin yung isang pangyayari na kung saan ay isang vlogger na ang pangalan ay Daddy Frankie ang nakadiskubre sa isang nagngangalang Oliver. Si Oliver po ng kanyang matagpuan ay nakakulong po sa isang lugar na para bagang isang kulungan ng baboy o sabihin natin isang maliit na CR sa isang lugar sa kanilang bahay. For 16 years mga kaibigan ay nandoon po si Oliver. Mayroong nakasuot ito ng damit at nakapantalon, nakakulong po sa parang tila kulungan, mayroong rehas. Kinakalawang na yung mga rehas at hindi na rin po nahuhugasan ang lugar kung saan ay nakakulong si Oliver. Nang madiskubre po ito ni Daddy Frankie ay marami ang naantig ang kanilang mga puso. Nagbigay ng tulong upang nang sa gayon ay makuha o maisalba o maisave itong si Oliver at malaman ang katotohanan. So, dinala po itong si Oliver sa isang ospital o dun sa isang ahensya na kung saan sila po yung dapat ay mangalaga at sumuri sa kalagayan po ni Oliver. Marami po ang nakialam doon sa issue na ito. Dahil totoo, ang isang vlogger ay kumikita sa pamamagitan po ng mga views. Bukod po sa mga views na yan, ay meron pong mga nagpapadala ng tulong. Merong isang nagtanong at nagsuggest na ibigay po yung kinikita ni Daddy Frankie doon sa pamilya ni Oliver. Okay, so sabi nila, hindi naman daw siguro nila masasabing hindi mahal ng kanyang pamilya si Oliver. Dahil kung hindi po mahal, sana wala na doon si Oliver. Bakit? Kumbaga kahit papaano ay nandoon pa rin sa kanilang poder. Kumbaga nakikita pa rin nila, napapadalhan na pa rin nila ng pagkain si Oliver. Kung hindi daw mahal yun. 'Di ba? Kung hindi raw nila mahal si Oliver. Sabi naman ng iba, yan ba ang matatawag nating pagmamahal, ikinulong ng 16 years? So pero ang tanong dito mga kaibigan, saan nga ba mapupunta o dapat nga bang ibigay ni Daddy Frankie ang pera na kanyang natatanggap? Okay, so ito po, no? Ito po mga kaibigan. Yung pagkakadiskubre ni Daddy Frankie kay Oliver ay isang napakalaking tulong na sa pamilya. Nadala po sa tamang ahensya ng pamahalaan si Oliver at ang pera po na ginamit doon, syempre, ay yung mga ipinadala ng tao. So yung pera na pong yun ay magagamit para doon sa pangangailangan ni Oliver kung sa hospital o doon sa DSWD man o kung saan mang ahensya, ay maaaring ibigay ito ng ni Daddy Frankie doon sa hospital na yon. Subalit kapag na-turn over na po sa hospital o doon sa ahensya yung pasyente, no, si Oliver, siguro ay dito na dapat makialam ang DSWD o kung sino mang ahensya ng gobyerno. Kakausapin na po ang pamilya na any future amount na ibibigay po ng mga tao na gustong tumulong kay Oliver, siguro ay idiretso na po ito sa pamilya. Idiretso sa pamilya with of course coordination, collaboration, and with agreement with Daddy Frankie and siyempre yung ahensya para hindi po masayang yung pera na ibinigay. Hindi po pwedeng basta tanggalin na lamang sa istoryang ito si Daddy Frankie. 'Di ba? Kasi kung hindi po sa kanya, hindi po madidiskubre at hindi po matutulungan si Oliver.
So, siguro yung kinikita ni Daddy Frankie doon sa kanyang vlog, kanya po yun. Hindi po pwedeng pakialaman yun ng tao at ng kahit sino. At hindi rin po natin pwedeng sabihin na pinagkakitaan mo lamang si Oliver. O pinagkakitaan lamang ni Daddy Frankie si Oliver. Hindi po pwede. Sapagkat nandoon po yung, kung hindi po nadiskubre ni Daddy Frankie, ay hindi po mabibigyan ng tulong si Oliver at ang kanyang pamilya. So, yun lamang po, no? From this day, na dinala na sa ospital, dinala na po sa ahensya ng pamahalaan si Oliver, siguro ito yung time na kung saan ay mag-usap po ang pamilya, ang ospital, o ang iba pang ahensya, at si Daddy Frankie, kung paano maibibigay kay Oliver yung tulong na ibinigay ng taong bayan. And going forward, kung meron mang magpapadala pa ng tulong, bahala na po silang mag-usap doon. Kung meron pa bang 5% man, 2% man, o 3% man nakita, o kahit papaano ay makukuha si Daddy Frankie, nasa kanila na po yun. Wala na po tayong pakialam doon. So, yun lamang at maraming salamat.